Noong isang araw, my son bought a stuffed toy for his daughter kasi rat-rat na yung luma niya. However, when they came out of the store, nakasimangot yung bata ang haba ng uso. So I asked, ano nangyari? Sabi ng anak ko na yung anak niya na babae wanted the second toy. Pero sabi niya one is enough. So nagalit yung apo ko. Her parents had to go to another store so naiwan sa akin yung bata. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagagalit sa bagay na hindi mo natanggap? Tuloy nakalimutan mo magpasalamat and mag-appreciate sa toy na binigay sa'yo. Di ba ikaw din ang namili dun sa first toy? I explained that she did not deserve a new toy kasi wala namang okasyon. However, her parents just wanted her to feel special, kaya siya binila ng bagong laruan. So I told her that she should be grateful para sa bagay na andyan and hindi magalit para sa bagay na wala. So sabi ko sa kanya nung nag-uusap kami, mag-sorry siya at magpasalamat sa mga magulang niya for the gift she received. Noong una parang ayaw niya kasi galit pa siya. Pero when her parents finally arrived, she apologized and nagpasalamat siya. Alam mo, as I contemplated on what happened, I realized most of us are like my 4-year-old granddaughter. Nagagalit sa bagay na wala, tuloy nababaliwala yung mga bagay na meron na tayo. Many of us fail to enjoy our blessings kasi we focus on the things we lack. Nagagalit tayo kasi feeling natin kulang ang sweldo natin. Maski nag-agree naman tayo sa amount na inoffer ng kumpanya nung nag-apply tayo. And imbis na magpasalamat and pagkasyahin, nagtatamad tayo kasi we feel we deserve more. Do you deserve more? Oo, pag nagsipag ka. Pag nagsipag ka, ginalingan mo, natuwa boss mo sa'yo, they will give you more. Pero pag hindi tayo mag-ingat, baka mawala yung sweldo natin pag nabwisit si boss. Nagagalit tayo sa mga kakulangan ng asawa natin, ng mister natin, ng misis natin. In the process, we fail to appreciate the qualities why we married them in the first place. Di ba the reason why siya pinili mo? Because marami kang magandang ugali na nakita mo na wala sa ibang tao. And then ngayon, puro mali lang ang nakikita mo. We take them for granted kasi feeling natin ang dami nilang flaws, disregarding the love they give and the sacrifices they make. Nagagalit tayo kasi wala tayo nung laruan or gamit ng kapitbahay natin. So hindi natin inalagaan ang mga importanteng ari-arian na binigay na sa atin. Sinanla or binenta natin yung lupa na binigay ng magulang natin para maging OFW sa ibang bansa. Para lang mabili yung laruan or gamit ng kapitbahay natin. Not realizing na bago natin mabili yung gusto natin, we need to work hard para pagbayaran ang inutang natin. Oftentimes, we're very foolish. We focus on the things we do not have, forgetting that God has already blessed us. Alam mo ba, sabi ng John chapter 3 verse 26, a man can receive nothing unless it has been given him from heaven. Ibig sabihin, lahat ng meron ka, regalo ni God yan. Lahat ng wala ka, hindi niya binigay kasi hindi ka ready or hindi mo ito ikabubuti. Gusto niya gamitin mo muna ng mabuti kung ano ang andyan para pag ready ka na. And when He sees that you are faithful, He will give you more than what you ask for. Friends, huwag kang maghanap ng wala dyan. Instead, appreciate what you have already. Kung meron ka ng trabaho or meron ka ng ari-arian, trabahuin mo yan and pangalagaan kasi sa tamang panahon. Mamumunga rin yan. Huwag kang magalit sa wala kung hindi magpasalamat sa bagay na nandyan na. Huwag kang parang 4-year-old na bata kasi matanda ka na. And by now, you should know better. Start learning to appreciate what you have already. Huwag kang tumingin sa kapitbahay mo kasi iba buhay nila.
If you just focus on growing what you have, darating ang panahon, mabibili mo or makukuha mo lahat ng hinahangad ng puso mo. Ito ang promise ng Panginoon sa atin. Thank you for watching this video, and I hope na bless kita. I hope to see you in my other videos. For the meantime, may God bless you.